Pre teka, huwag mong ibaba diyan. Sigaw ni Marco habang dumudulas ang paa niya sa basang lupa. Kumapit siya sa braso ni Jessa pero bahagyang sumayad sa putik ang cooler na may lamang dugo. SAT, tumama ba? Hingal ni Jessa, halos mayak. Binuksan agad ni Anton ang takip, nanginginig ang kamay. Walang tagas sandali. Teka, tumahimik silang tatlo nang makita ang manipis na gasgas sa isang blood bag. Hindi pa butas, pero manipis. Sobrang nipis. Isang kalabit lang, tapos wala na. Bulong ni Marco. Tahimik ang gubat. Masyadong tahimik. Parang may nakikinig. Hindi pwedeng masira, sabi ni Jessa, inipisil ang rosary sa bulsa. May batang naghihintay sa kabilang baryo. O negative, wala silang stock. Umihip ang malamig na hangin. May kumaluskos sa likod nila. Narinig niyo yon? Tanong ni Anton, mahina. Hayop lang yan, sagot ni Marco, pero hindi siya kumbinsido. Mula sa kailaliman ng mga puno, may tunog na parang iyak ng sanggol. Mahina. Pause. Walang sanggol dito, sabi ni Jessa, napatingin sa dilim. Walang bahay sa gitna ng bundok. Umiyak ulit. Mas malinaw. Mas malapit. Pre. Huwag kang lilingon. Bulong ni Anton. Bakit? Kasi kung may makita tayo, ibig sabihin totoo. Saglit silang natahimik. Tapos may boses. Mahina. Parang nagbibilang. 1, 2, 3. Nakatinginan silang tatlo. Narinig mo rin? Hindi tayo nag-iinarte. Hindi. 1, 2, 3, 4. Mas malinaw. Mas malapit. Sino yan? Sigaw ni Marco, pilit matapang. Walang sumagot. Tanging hangin at dahon. Bitbitin na nating. Aalis na tayo, sabi ni Jessa. Binuhat nila ulit ang cooler. May bigat. Hindi lang dahil sa laman, kundi dahil sa pakiramdam na may sumusunod. Prenasaan si Carlo, tanong ni Anton bigla. Tumigil sila. Kasunod lang natin yung kanina, sagot ni Marco. Hindi ba siya nasa likod mo? Akala ko nasa likod mo. Napalingon si Jessa. Walang anino. Walang yabag. Walang Carlo. Carlo, sigaw ni Anton. Hoy loko, hindi nakakatawa. Walang sagot. Muling umiyak ang sanggol sa dilim. Mas malakas. Mas desperado. Carlo, ulit ni Jessa, nanginginig ang boses. Sumagot ka. May kaluskos sa kanan. Tapos sa kaliwa. Arang umikot sa kanila ang tunog. 1, 2, 3, 4, 5. Pre, hindi to normal, bulong ni Marco. Alam ko, sagot ni Anton. Pero hindi natin pwedeng iwan si Carlo. At hindi rin pwedeng masira tong dugo, sabi ni Jessa, halos pabulong. May batang mamamatay pag hindi natin naihatid. Saglit silang nakatitigan. Takot sa meta. Pero mas malakas ang desisyon. Anton, hawakan mo to. Sabi ni Marco, inyabot ang flashlight. Jessa, bantayan mo yung cooler. Kahit anong mangyari, huwag mong ibababa. Saan ka pupunta? Hahanapin ko si Carlo. Mag-isa ka. Hindi tayo pwedeng sabay-sabay mawala. Umiyak ulit ang sanggol. Ngayon parang nasa likod ni Marco. Lumingon siya. Wala. Carlo, sigaw niya, mas malakas. Biglang may boses sa likod nila. Pre, endito lang ako. Napalingon silang tatlo. Si Carlo. Basang-basa. Maputla. Saan ka galing? Sigaw ni Jessa. Kanina ka pa namin hinahanap. Kanina, ulit ni Carlo, naguguluhan. Nasa unahan lang ako. Kayo ang nawala. Nagkatinginan silang tatlo. Hindi ka umalis, tanong ni Anton. Hindi. Wala kang narinig. Ano? Iyak. At nagbibilang. Tumahimik si Carlo. Narinig ko, sagot niya, mahina. Pero akala ko kayo yon. Muling umihip ang hangin. 1, 2, 3. Sabay-sabay silang napalingon sa itaas. Sa sanga ng isang matandang puno, may gumalaw na anino. Hindi ako yan, sabi ni Carlo, umetres. Hindi ako yan. Bumilis ang tibok ng puso nila.
Takbo na, sabi ni Marco. Hindi tayo safe dito. Pero yung ruta, bahala na ang ruta, sigaw niya. Mas mahalaga buhay natin. At mas mahalaga yung batang naghihintay, singit ni Jessa, Marine. Hindi tayo aalis ng hindi dinadala to. Saglit na nagbanggaan ang takot at tungkulin sa pagitan nila. Muli may narinig silang yabag sa taas ng mga puno. Hindi sa lupa. Sa taas. Parang may tumatalon. Pre, bakit sa taas? Bulong ni Anton. Walang sumagot. Ang iyak ng sanggol ay naging tawa. Mahina. Gaspang. Hindi pambata. Tekbo, sigaw ni Marco. Kumari pa sila ng takbo. Hawak ang cooler. Halos madapa sa ugat at bato. Sa likod nila, may tunog ng pagtalon. Mabilis. Magaan. Arang hindi tao. Huwag mong ibababa, sigaw ni Jessa kay Anton. Hindi ko ibababa, hingal niya. Kahit mamatay ako. Biglang may kumalabit sa likod ng cooler. Napasigaw si Anton. May humawak. Walang tao, sigaw ni Carlo. Wala akong nakikita. 1, 2, 3, 4, 5, 6, mas mabilis ang bilang. Mas malapit. Halos sa tenga nila. Tama na, sigaw ni Marco sa dilim. Ano bang kailangan mo? Tumigil ang bilang. 1 segundo ng katahimikan. Tapos bulong. Dugo, natigilan silang 4. Hindi pwede, sabi ni Jessa, Marine. Hindi ito sa'yo. Biglang bumigat ang cooler. Parang may nakasabit. Bitawan mo, sigaw ni Anton, umiyak na. Hindi natin pwedeng ibigay, sabi ni Carlo, nanginginig pero buo ang loob. Para to sa buhay. Umalingaw-ngaw ang tawa sa paligid. Pero sa gitna ng takot, mas lumakas ang kapit nila sa hawakan. At doon nila naintindihan, sa unang gabi pa lang ng biyehe, na hindi pala aswang ang unang kalaban nila. Kinabukasan, habang mataas pa ang araw at parang walang nangyaring kagabi, nakasubsob si Marco sa ilalim ng tricycle niya. Turo grasa ang kamay at nakaipit ang flashlight sa bibig. Pre Anton, pakiabot nga yung 12 na wrench. Hindi yung 15, sabi ko, 12. Arte mo talaga, sagot ni Anton. Nakaupo sa bangkito habang nagbibilang ng barya mula sa pasada niya kaninang umaga. Kung inayos mo kasi to last week, hindi tayo abutin ng dilim mamaya. Ayusin ko ulo mo, sagot ni Marco, pero may ngiti. Sa gilid, si Jessa nag-aayos na maliit niyang cooler. Nililinis, chain check ang zipper, tapos maingat na binibilang ang yelo na kukunin niya sa sari-sari store nila. Huwag kayong puro dada. May schedule tayo mamayang gabi. May 3 baryo pa. Sabi niya, alam namin, Ma'am President. Bero ni Carlo na may hawak na plastic ng banana key. Oh, kain muna kayo. Libre ko. Nakabenta ako ng 10 turong kanina sa pelengke. Oy bongga, may pamerienda si Madam. Asar ni Anton. Thanks, besh. Dagdag niya sa baikindet. Hoy, tumigil ka nga diyan. Natatawang sabi ni Carlo. Baka marinig ka ni Aling Cora. I-issue na naman ako. Sakto naman may dumaan na matandang kapitbahay. Naku Carlo, narinig ko yang besh mo ha? Sabi nito, nakangisi. Mag-iingat kayo mamaya. May kumakalat na naman na kwento. Ano na naman, Nay? Tanong ni Jessa. Aswang na naman? Hindi lang basta aswang. Bulong na matanda. May kumukuha raw ng dugo. Natahimik sandali ang grupo. Nay, dugo talaga dinadala namin, sagot ni Marco, pilit magaan ang tono. Kaya nga ako nag-aalala, sabi na matanda, tapos umalis na. Ayoko nang nga marinig yung word na yan, sabi ni Anton, nanginginig pa ang tawa. Kagabi pa tayo ginagago ng gubat. Hindi tayo ginagago. Mahina pero seryosong sabi ni Jessa. Sinubok tayo. Rodip, sabi ni Carlo. May hugot si 8. Tumahimik ka nga, sagot niya pero may lambing. Sa loob na maliit na tindahan nila Jessa, nakasabit ang mga sachet ng cup at shampoo. Ma, pautang muna ako ng yelo, sigaw niya sa nanay niya sa likod. Bayaran ko pag may allowance na galing City Hospital. Huwag mo kalimutan resibo ha, sagot ng nanay niya. Hindi charity ang kuryente.
Sagot niya sabay irap sa mga kaibigan. Kita niyo na bakit ako laging stressed. At least may negosyo kayo, sabi ni Anton. Kami ni Marco, pasada lang talaga. Pasada pero laging short, singit ni Marco. Kasi may pang-load ka lagi kay Ano. Hoy, sabay tawa nila. Sandali silang tumahimik habang pinagmamasdan ang tricycle. Gasgas ang pintura. Lumang-luma ang makina. Pero iyon ang sandeta nila tuwing may tatawag galing ospital. Alam nyo, sabi ni Carlo, medyo seryoso na, kahit anong kwento ng tao, hindi ko kayang tumanggi pag may tumatawag. Nakita ko na kung paano mamatay yung pinsan ko dahil walang dugo. Walang sumagot agad. Ramdam ang bigat. Kaya nga ginagawa natin to, sabi ni Jessa. Hindi dahil astig tayo, kundi dahil kailangan. Astig pa rin naman tayo. Pahabol ni Anton, pilit pinapagaan ang hangin. Tumawa sila, pero sandali lang. Pre, may nagtanong sa pelengke kanina, sabi ni Marco. Sabi nila, bakit daw gabi tayo nagde-deliver? Kasi walang sasakyan sa umaga paakyat sa bundok, sagot ni Jessa. At mas malamig sa gabi, mas safe sa dugo. O baka mas safe sa mga gutom, sabat ni Anton sabay taas ng kilay. Huwag mo nang simulan, sabi ni Carlo, pero hindi niya may tago ang bahagyang kaba. Bandang hapon, dumating ang text mula sa barangay health worker. Kailangan daw ulit ng dugo sa sitio malalim. Uway doon, yung may matandang laging galit, sabi ni Marco. Si Mang Pedro, sagot ni Jessa. Ayaw niya sa atin. Bakit? Hindi raw siya naniniwala sa pagdadala ng dugo galing ibang bayan. May kung anong paniniwala. Ano, mas gusto niya dahon, bero ni Anton. Tumahimik ka, sabi ni Jessa, pero ngumiti ring. Pagsapit ng gabi, habang inaayos nila ang cooler sa likod ng tricycle, may dumaan na grupo ng mga kapitbahay. Hoy mga bata, tawag ni Aling Cora. Mag-iingat kayo ha. Kagabi may nakita raw sa may balete. Ano na naman, Nay? Tanong ni Marco. Baka pusang gala lang. Hindi pusa yon, maring sagot na matanda. May pakpak daw. Ay, dragon, bulong ni Anton, pero agad siyang siniko ni Carlo. Respeto naman. Sage po, Nay. Mag-iingat po kami. Maayos na sagot ni Jessa. Umandar ang tricycle. Mengge ang makina pero buo ang loob nila. Sa likod, nakasabit ang cooler, mengat ang pagkakatali. Pre, sabi ni Anton habang umaandar sila sa madilim na kalsada, kung sakaling may humingi sa atin ng dugo sa gitna ng gubat, ano gagawin mo? Hindi natin ibibigay, sagot agad ni Jessa. Para to sa pasyente. Kahit sino pa yon, kahit sino. Tahimik si Carlo, nakatanaw sa gilid ng daan. May nagsabi sa akin kanina, sabi niya na may nagbabantay daw sa dugo. Sino? Tanong ni Marco. Isang matandang lalaki sa dulo ng pelengke. Hindi ko kilala. Anong sabi? Sabi niya, may nagbabantay sa dugo. Tapos umalis na siya. Nagkatinginan ang tatlo. Ang weird, bulong ni Anton. Parang alam niya ginagawa natin. Maraming nakakaalam, sagot ni Jessa. Pero hindi lahat masaya. Agsapit nila sa sitio malalim, sinalubong sila ni Mang Pedro. Seryoso ang mukha. Hindi ko kailangan yen, sabi nito, nakaturo sa cooler. Mang, para po to sa apo niyo, paliwanag ni Jessa. Ayaw ko ng dugong may sumpa. Walang sumpa dito, sagot ni Marco, pilikalmado. Tested po, too. Hindi ninyo alam kung sino ang sumusunod sa inyo. Bulong na matanda. May nagbabante sa dugo. Naramdaman nilang bumigat ang hangin. Mang, mahinang sabi ni Carlo, kung ayaw niyo po, igagalang namin. Pero ang apo niyo, hindi siya pinatapos. Umalis kayo. Tahimik silang nag-empake ulit. Habang umaalis, narinig ni Anton ang matanda na muling bumulong. Hindi lahat ng gutom, tao. Sa biyahe pa uwi, walang masyadong bero. Pero na may nadaanan silang kambing na tumawid bigla. Napasigaw si Marco. Hayop! Kambing nga, sagot ni Anton sabay tawa. Sandaling gumaan ang pakiramdam. Pero sa ilalim ng tawanan,
may kumikirot na tanong. Kung may nagbabante nga sa dugo, sino? At bakit parang mas galit ang tao kaysa sa anino sa gubat? Hindi na sila dumiretso, pauwi matapos tumanggi si Mang Pedro. May isa pang baryo sa dulo ng bundok na tumawag kaninang hapon. Mas maliit, mas tahimik, mas malayo sa ilaw ng highway. Pre, kaya pa ba ng gas? Tanong ni Anton habang paakyat sila sa mas makitid na daan. Kaya pa, Yen. Huwag mo muna isipin, sagot ni Marco, pero 2 beses niyang tinapik ang gauge na parang may milagro doon. Sa likod nila, maayos ang cooler. Nakabalot ang mga blood bag sa yelo. Tahimik ang gabi. Masyadong tahimik. Naririnig niyo ba, Yen? Biglang tanong ni Jessa. Ano na naman? Parang may kasunod tayong hakbang. Tumahimik ang makina sandali habang nagpalit ng kambyo si Marco. Sa pagitan ng ugong ng tricycle, may tunog na. Hakbang. 1, 2. Sumusunod sa bilis nila. Impossible, sabi ni Carlo. Nakatrack tayo. Baka eksyo lang, sagot ni Anton, pero hindi siya sigurado. Himinto si Marco sandali. Biglang tumigil ang hakbang. Oh, wala na, pilit niyang sinabi. Pag-endar nila ulit, bumalik ang tunog. 1, 2, 1, 2. Erehong bilis, perehong ritmo. Hindi eksyo, to, bulong ni Jessa. Ginagaya tayo. Nagkatinginan sila. Isolation. Iyon ang unang kumapit sa dibdib nila. Walang bahay, walang ilaw, puro puno. Huwag kayong magpapanik, sabi ni Marco. Tuloy lang. Maya-maya, may narinig si Carlo sa kaliwa niya. Carlo, mahina. Parang hangin. Narinig niyo yon? Ano? Sabay tanong nina Anton at Jessa. May tumawag sa pangalan ko. Ako rin may narinig, sabi ni Anton bigla. Parang Anton. Tama na nga, Yan. Singit ni Marco, pero nanginginig ang kamay niya sa manibela. Walang tatawag sa atin dito. Carlo, ulit ng hangin. Mas malinaw. Huwag kang lilingon, sabi ni Jessa. Huwag. Hindi siya lumingon. Pero mas lalong lumakas ang bulong. Anton, Jessa, gayon peti si Marco na papikit. Naririnig ko rin, amin niya. Saglit na tumalon ang tricycle sa bato at napaatras ang cooler. Teka, sigaw ni Jessa. Parang may tumulo. Himinto sila. Binuksan niya ang cooler. Tahimik silang lahat. Sa gilid ng isang blood bag, may manipis na linya. Basa. Hindi ito kanina. Sabi niya. Gasgas ulit. Tanong ni Carlo. Hindi lang gasgas. Arang kinayod. Kinayod, ulit ni Anton. Ano, daga? Sa gitna ng bundok, sagot ni Marco. Pinunasan ni Jessa ang likido. Dugo nga. Kaunti lang. Pero sapat para manginig siya. Hindi pwedeng masira pa, to. Sabi niya halos pabulong. 2 na ang may problema. Wala namang butas, sabi ni Carlo, pilit naghahanap ng logic. Baka sa pagtalong kanina. Biglang may yabag ulit. Mas mabilis ngayon. Hindi lang 2. Parang 4. Ginagaya ang paglakad nila, kahit nakahinto sila. Ano ba talaga, to? Bulong ni Anton. Tayo ba o sila ang gumagaya? Tanong na walang gustong sagutin. Muli silang umandar. Sa bawat ikot ng gulong, may kasunod na hakbang. Sa bawat paghinga nila, may kasabay na hinga sa dilim. Pre, huwag kayong magsasalita muna, sabi ni Marco. Makinig lang tayo. Tahimik silang lahat. 5 segundo. 10. Tapos, Marco, mahina. Galing sa taas. Hindi sa lupa. Narinig mo rin, tanong ni Jessa. Hindi ako, yan ha. Mabilis na sabi ni Carlo. Baka may tao lang na nagbibiro. Pilit ni Anton. Sa taas ng puno, malay mo may umaakyat. Sa ganitong oras, saglit na tumunog ang cellphone ni Jessa. Napasigaw si Anton. Gada ka. Sorry, sabi ni Jessa, nanginginig ang tawa. Text lang naman ako. Binuksan niya. Isang mensahe, ingat kayo. May narinig akong kakaiba sa labas. Nagkatinginan silang 4. Hindi lang tayo,
Bulong ni Carlo. Huwag mong sabihing hindi niya natapos. May bumagsak sa harap nila. Isang patay na ibon. Basang-basa ng dugo. Hindi to normal, sabi ni Marco. Hindi normal, ulit ni Jessa. Umalis na tayo dito. Pag-endar nila, mas mabilis ang hakbang na sumusunod. Arang tumatakbo na. Carlo, hawakan mo maigi, sigaw ni Anton. Hawak ko, sagot niya. Huwag mong ibababa. Hindi ko ibababa. Sa likod nila, may tunog na parang kuko na kumakayod sa kahoy. Sa puno. Sa taas. Pre, huwag kang titingin, sabi ni Jessa. Huwag. Pero hindi napigilan ni Anton. Saglit siyang napalingon. Wala siyang nakita. Pero may naramdaman siya. Parang may matang nakadikit sa likod niya. Nararamdaman ko siya. Bulong niya. Parang ang lapit. Walang siya, sabi ni Marco, pero hindi nabuo ang boses. Biglang bumagal ang makina. Huwag ngayon. Bulong ni Marco sa tricycle niya. Huwag ngayon. Kumadyot. Umusok. Tapos umandar ulit. Ayusin mo naman kasi. Singit ni Anton pero walang tawa. Sa kaliwa nila, may boses na sabay-sabay bumulong. Isa, dalawa, tatlo. Naririnig niyo rin? Tanong ni Carlo. Bakit laging nagbibilang? Hindi ko alam, sagot ni Jessa. Pero parang may hinihintay. Ano? Na mabawasan. Tahimik silang lahat sa sagot na iyon. Sa bawat patak ng dugong nakita nila kanina, parang may minus sa bilang. Huminto tayo saglit, sabi ni Marco. Ayusin natin yung mga bag. Dito, wala na tayong choice. Bumaba sila. Tahimik ang paligid. Inayos ni Jessa ang mga blood bag. Dalawa ang may marka, sabi niya. Pero kaya pa, ulit ni Carlo parang mantra. Habang nakayuko sila, may narinig si Anton. Anton, sa mismong tenga niya. Napaetres siya. Narinig ko sa likod ko. Walang tao, sabi ni Marco. Wala. Carlo. Ngayon kay Carlo naman. Jessa. Tama na. Sigaw ni Jessa sa dilim. Kung ano ka man, hindi to para sa'yo. Saglit na natahimik ang hangin. Tapos may mahinang tawa. Hindi malakas. Hindi galit. Parang natutuwa lang. Pre, umalis na tayo. Bulong ni Anton. Please. Umakyat sila ulit sa tricycle. Mas mabilis na ang takbo ngayon. Pero mas mabilis din ang yabag. Parang tumatakbo sa itaas ng mga puno, kasabay nila. Huwag kayong lilingon, sigaw ni Marco. Diretso lang. Sa isang kurbada, biglang nawala ang tunog. Biglang tahimik. Nawala, tanong ni Carlo. Huwag kang kampante, sagot ni Jessa. Mas delikado pag tahimik. Dahan-dahan silang umusad. Tapos naramdaman nila. May anino sa itaas. Hindi malinaw, pero gumagalaw. Sabay sa kanila. Sa tuktok ng pinakamataas na puno sa gilid ng daan, may hugis na hindi nila may paliwanag. Hindi ibon. Hindi tao. Nakatayo. Nakayuko. Nakatingin sa kanila. Tumigil ang hininga nila habang unti-unting lumilinaw ang silweta sa treetop. Hindi sila agad gumalaw. Nakapako ang mga mata nila sa silweta sa tuktok ng puno. Ilang segundo. O baka minuto. Hindi nila alam. Nakikita niyo rin yan, di ba? Bulong ni Anton, halos hindi gumagalaw ang labi. Sagot ni Jessa. Hindi imagination. Hindi tao, dagdag ni Carlo. Ang hugis sa itaas ay bahagyang yumuko, parang sinusukat sila. Tapos, wala. Parang usok na naglaho sa dilim. Umalis tayo, maring sabi ni Marco. Hindi na siya naghintay ng sagot. Inarangkada niya ang tricycle pababa sa kurbada. Tahimik ang lahat. Walang nagbiro. Walang nagsalita. Hanggang sa makarating sila sa baryong susunod sa ruta nila. Sitio Balangaw. May ilang bahay. May isang poste ng ilaw na kumikislap. Dito yung tumawag kanina. Sabi ni Jessa, sinisilip ang phone niya. May pasyente raw na anemic. Urgent. Bumaba sila. May sumalubong na batang lalaki. Kayo po ba yung magdadala ng dugo? Sagot ni Jessa.
Nasaan nanay mo? Nasa bahay po ni Lolo Pedro. Nagkatinginan sila. Lolo Pedro, tanong ni Marco. Siya po ang nagdesisyon kanina. Biglang may sumigaw mula sa loob ng bahay. Isang babae. Malakas. Nanginginig. Tulungan niyo kami. Sabay-sabay silang napalingon. Ano yun? Bulong ni Anton. Hindi maganda, sagot ni Carlo. Tumakbo sila papunta sa bahay. Pagpasok nila, bumungad ang kaguluhan. May babaeng nakahiga sa sahig. Maputla. May dugo sa lig. Hindi malalim ang sugat, pero malinaw ang marka. 2 butas. Hindi, napayatras si Anton. Siya yung tumanggi kanina. Bulong ni Jessa. Apo ni Mang Pedro. Lumapit si Marco. May puso pa. Pero ang lamig niya, sabi ng ina ng bata, umiyak. May narinig kami sa bubong. Tapos sumigaw siya. May nakita ba kayo? Tanong ni Carlo. Anino lang, sagot ng matanda sa sulok. Mabilis. Hindi tao. Tahimik ang 4. Dalhin natin yung dugo, sabi ni Jessa. Kahit tumanggi sila kanina. Sandali, sabi ni Anton. Baka mas lumala. Wala tayong choice, sagot niya. Habang inaayos nila ang transfusion kit, napansin ni Marco ang sahig. May patak ng dugo. Pero hindi marami. Hindi ubos. Bulong niya. Kung sino man to, hindi niya kinain lahat. Bakit? Tanong ni Carlo. Hindi ko alam, sagot ni Marco. Parang sinadya lang. Parang babala. Dagdag ni Jessa. Bigla may kumalabog sa bubong. Lahat sila napatingin sa taas. Andiyan pa, bulong ng ina. Huwag kayong lalabas, sigaw na matanda. Pero huli na. Tumakbo si Marco palabas. Pre huwag, sigaw ni Anton, sumunod pa ring. Sa likod ng bahay, may gumalaw sa bubong at tumalon pababa sa likod ng puno. Isang mabilis na anino. Hoy, sigaw ni Marco. Walang sumagot. Tumakbo siya palapit. Bigla may yabag sa likod niya. Ginagaya ang bilis niya. Lumingon siya. Wala. Tapos may bumulong sa tenga niya. Huli ka, napayatras siya. Sino ka? Sigaw niya. Sa loob ng bahay, nagsimula ang transfusion. Nanginginig ang kamay ni Jessa pero steady ang galaw. Kaya pa ba? Tanong ni Carlo. Kailangan, sagot niya. Kung hindi, mamamatay siya. Sa labas, may tunog ng pagtakbo sa bubong ulit. Mas mabilis, mas galit. Bumalik si Marco sa loob, hingal. Wala akong nakita, pero may sumusunod. Hindi lang ikaw, sabi ni Anton. Naririnig ko pangalan ko ulit. Tama na yan, sabi ni Carlo, pero nanginginig siya. Hindi tayo aalis hanggat hindi stabo. Ilang minuto ng tensyon. Bawat kaluskos, napapalingon sila. Bawat yabag sa labas, parang nasa loob na. Biglang may sumigaw mula sa likod ng bahay. Nasaan kayo? Boses ng lalaki. Sino yon? Tanong ni Jessa. Hindi ko kilala. Sagot ng matanda. Lumabas si Carlo. Pre, huwag, sigaw ni Anton. Pero huli na. Sa gilid ng bahay, may lalaking nakatayo sa dilim. Kayo ba yung nagdala ng dugo? Tanong nito. Sagot ni Carlo. Bakit? Sino nagsabi sa inyo ng ruta? Napakunot ang no ni Carlo. Bakit? May nakakaalam ng galaw niyo, sabi ng lalaki. Hindi aksidente, to. Ano ibig mong sabihin? May nagsabi kung anong oras kayo dadaan. Nanlamig ang likod ni Carlo. Sino? Hindi ko alam, sagot ng lalaki. Pero may nakikinig. Sa loob, napatingin si Anton kay Jessa. May nakakaalam ng ruta natin. Hindi dapat, sagot niya. Tayo lang at ospital. Sigurado ka? Tahimik silang lahat. Sa kama, bahagyang gumalaw ang bata. May pulso na mas malakas, sabi ni Jessa, may pag-asa sa boses. Biglang may malakas na kalabog sa pinto. Buksan niyo, sigaw ng hindi kilalang boses. Alam kong nandiyan kayo. Sino yan? Sigaw ni Marco. Walang sagot. Isa pang kalabog. Mas malakas. Hindi tao, yan. Bulong na matanda. Hindi ganyang kumatok ang tao. Bumukas ang ilaw saglit.
tapos namatay. Dilim, Marco, sigaw ni Anton. Flashlight. Sinindihan niya. Sa pintuan, may marka. Parang kinayod ng kuko. Dalawang mahahabang guhit. Hindi tayo safe dito, sabi ni Anton, halos maiyak. Umalis na tayo. Hindi pa, sagot ni Jessa. Hindi pa, Stabo. Mamamatay tayo dito. May mamamatay din pag iniwan natin siya. Sigaw niya pabalik. Tahimik. May bigat. Biglang may bumagsak sa bubong. Sunod-sunod. Parang may gumagapang. Aakyat ako, sabi ni Marco. Hindi, sabay-sabi nina Jessa at Anton. Hindi ka lalabas mag-isa. Hindi ako pwedeng magtago lang, sagot niya. Kung sino man to, alam niya galaw natin. At may nagsabi, dagdag ni Carlo, bumalik sa loob. May nagsabi kung anong oras tayo dadaan. Nagkatinginan silang apat. Ibig mong sabihin may traitor, bulong ni Anton. Walang sumagot. Sa bubong, may marahang paggapang. Tapos tumigil. Isang segundo ng katahimikan. Tapos biglang may bumagsak sa likod ng bahay. Sumigaw ang babae sa loob. Andiyan na naman. Stay here, sigaw ni Marco, tumakbo palabas. Sa likod ng bahay, nakita niya ang anino. Mas malinaw ngayon. Nakayuko. Mahaba ang buhok. Maputla ang balat sa ilalim ng buwan. Hindi malinaw ang mukha. Pero ang mata, nakatingin diretso sa kanya. Hindi galit. Gutom. Lumayo ka, sigaw niya. Umusad ang anino. Isang hakbang. Dalawa. Tapos biglang tumalon paakyat sa puno na parang walang bigat. Hindi normal, bulong niya. Bumalik siya sa loob. Nakita ko. Ano? Sabay tanong nila. Hindi siya tao. Tahimik. Sa kama, mas maayos na ang hinga ng bata. Kailangan na nating umalis, sabi ni Carlo. Babalik yan. Sagot ni Marco. At hindi na siya basta mananakot. Habang inililigpit nila ang gamit, napansin ni Jessa ang isang bagay sa bintana. Isang piraso ng tela. Punit. Parang galing sa jacket. Kinuha niya. Kanino to? Tanong niya. Walang sumagot. Pero pareho silang may parehong tanong sa isip. Kung may nakakaalam ng ruta nila at kung may nagbabantay sa dugo, baka hindi lang anino ang kalaban nila. Baka may taong nagbukas ng pinto para dito. Tahimik ang biyehe nila palabas ng Sitio Balangaw. Walang nagsasalita. Tanging makina ng tricycle at kaluskos ng hangin ang maririnig. Pero mas maingay ang iniisip nilang apat kaysa sa kalsada. Pre, unang bumasag si Anton, mahina ang boses, hindi aksidente yung nangyari. Walang sumagot agad. Alam ko, sagot ni Marco sa wakas. May nakakaalam ng oras natin. At ruta, dagdag ni Jessa. At kung sino tatanggihan. Napatingin si Carlo sa kanya. Anong ibig mong sabihin? Mang Pedro tumanggi. Kinagabihan, apo niya ang inatik. Hindi mo naman sinasabing kasalanan niya. Mabilis na sabi ni Anton. Hindi, sagot ni Jessa. Pero may pattern. Huminto si Marco sa gilid ng daan. May isang tao lang ang may kumpletong detalye ng ruta natin bukod sa ospital. Sino? Sabay tanong nina Anton at Carlo. Tahimik si Jessa. Tumingin siya sa phone niya. Si Kuya Ray. Natahimik ang lahat. Hindi pwede. Agad na sagot ni Carlo. Si Kuya Ray ang tumulong sa atin magsimula nito. Siya rin ang barangay coordinator. Dagdag ni Marco. Siya nag-a-announce kung saan tayo pupunta. At siya rin ang nagsabi sa atin kanina na urgent sa Sitio Balangaw. Sabi ni Jessa. Pre, huwag naman ganyan. Sabi ni Anton, bilit tumatawa pero walang laman ang tawa. Kuya Ray, lagi nga siya may pakap sa atin. Hindi ko sinasabing siya mismo, sagot ni Jessa. Pero baka may kausap siya. O baka tayo lang ang praning. Singit ni Carlo. Pagod lang tayo. Carlo, mahina pero seryosong sabi ni Marco, may punit na tela sa bintana. Hindi galing sa anino yon. Tahimik si Carlo. Anong klaseng tela? Tanong niya. Parang sa jacket. Itim. Napatingin silang lahat sa isa't isa. Si Kuya Ray ang laging nakaitim na jacket kahit mainit.
Hindi ibig sabihin, simula ni Anton. Biglang nag-vibrate ang phone ni Jessa. Message mula kay Kuya Ray. Nasaan na kayo? Dumaan muna kayo sa barangay hall. May pag-usapan tayo. Sabay-sabay silang napatingin sa isa't isa. Bakit ngayon pa? Bulong ni Marco. Gabi na. Pupunta ba tayo? Tanong ni Carlo. Tahimik si Jessa. Kung hindi tayo pupunta, magdududa siya. Kung pupunta tayo, malalaman natin. Ilang minuto ang lumipas bago sila makarating sa maliit na barangay hall. Isang ilaw lang ang bukas. Nakatayo si Kuya Ray sa labas. Ngumiti siya nang makita sila. "Way, ayos ba delivery?" Tanong niya. "May nangyari," sagot ni Marco, diretso. "May na-take." Bahagyang nagbago ang mukha ni Kuya Ray. "Sino?" "Sa Sisyo Balango." "Akala ko sa malalim kayo dumiretso." Napansin agad ni Jessa ang pagkakamali. "Sinabi mo sa amin Balango," sabi niya, dahan-dahan. "Hindi," sagot ni Kuya Ray. "Malalim ang sinabi ko." Tahimik ang hangin sa pagitan nila. "May text ka," sabi ni Anton, kinakabahan. "Nasa phone ko." "Pakita mo," sabi ni Marco. Ipinakita ni Jessa ang message. Saglit na napatingin si Kuya Ray. "Forwarded lang, yen," sagot niya mabilis. "Galing sa health worker." "Pero ikaw ang nag-send," sabi ni Carlo. "Kuya Ray, bakit parang alam ng umaatik kung saan tayo pupunta?" Diretsong tanong ni Jessa. Hindi agad sumagot si Kuya Ray. Ngumiti siya ng pilit. "Napaparanoid lang kayo. May trauma pa kayo sa kagabi." "Kuya," sabi ni Marco, mas mahina pero mas matalim, "may nagsabi sa amin na may nakakaalam ng ruta natin." "At sino naman yon?" tanong ni Kuya Ray. "Isang lalaki sa Balango." "Anong pangalan?" Hindi niya sinabi. Napabuntong hininga si Kuya Ray. "Tingnan niyo, mahirap ang ginagawa niyo. Maraming hindi naniniwala. Maraming natatakot." "Hindi takot ang nakita namin," sagot ni Jessa. "May marka sa lig ng bata. 2 butas." Saglit na tumahimik si Kuya Ray. Tumingin siya sa paligid, parang tinitiyak na walang nakikinig. "Hindi lahat ng bagay dapat hinahalungkat," sabi niya, mahina. "Anong ibig mong sabihin?" tanong ni Anton. "May mga paniniwala dito na mas matanda pa sa atin." "At kasama ba roon ang pagsabi kung anong oras kami dadaan?" sagot ni Marco. Biglang tumigas ang mukha ni Kuya Ray. "Mag-ingat kayo sa mga paratang," sabi niya. "Ako ang tumulong sa inyo." "At baka ikaw din ang nagbukas ng pinto," bulong ni Jessa. Isang mahabang katahimikan. Tapos may kaluskos sa likod ng barangay hall. Napalingon silang lahat. Walang tao. Pero may anino sa bubong. "Naririnig niyo rin ba?" tanong ni Carlo. "Hindi ito ang tamang lugar para mag-usap," sabi ni Kuya Ray, biglang seryoso. "Umalis muna kayo." "Bakit?" tanong ni Anton. "Dahil mas malala ang mangyayari pag nagtagal pa kayo." "Ano pa ang mas malala?" sigaw ni Marco. "Isa na ang inateke." Biglang may tumalbog sa bubong. Malakas. Lahat sila napaetras. Tumingin si Kuya Ray sa itaas. Hindi takot ang nasa mukha niya. Parang pig-aalala. "Umalis kayo," ulit niya, mas marin. "Huwag niyo na itong palalain." "Palalain," ulit ni Jessa. "Kuya Ray, ano ang alam mo?" Hindi siya sumagot. Pero sa isang iglap, napansin ni Carlo ang itim na jacket ni Kuya Ray. May punit sa gilid. Eksaktong hugis ng telang nakita sa bintana. "Kuya," mahina niyang sabi. Napatingin si Kuya Ray sa kanya. "Ano? Nasaan ka kanina?" Tahimik. 1 segundo. 2. Tapos ngumiti si Kuya Ray, pero walang init ang ngiti. "May mga bagay na mas mabuting hindi ninyo malaman." Sa itaas ng bubong, may gumapang na anino. Dahan-dahan, arang nakikinig. "Hindi ka ba natatakot?" tanong ni Anton, nanginginig. "Takot," ulit ni Kuya Ray. "Mas matagal na akong nakatira dito kaysa sa inyo." "Ibig sabihin?" tanong ni Marco. Hindi siya sumagot. Sa halip, umetras siya papasok sa barangay hall. "Magpahinga muna kayo. Bukas na natin pag-usapan."
Sumara ang pinto. Naiwan silang apat sa labas. Sa bubong, gumalaw ulit ang anino. Pre, bulong ni Carlo. Hindi na lang ito tungkol sa multo. Sagot ni Jessa, malamig ang boses. Hindi na. Sa dilim, may mahinang tawa. Hindi galing sa bubong. Hindi galing sa gubat. Parang galing sa pagitan ng tao at anino. Hindi lahat ng aswang may pakpak. Hindi sila umuwi agad matapos ang barangay hall. Nagpark sila sa waiting shed malapit sa chapel, yung may lumang upuang kahoy at kumikislap na poste ng ilaw, para lang makahinga. Pero kahit may ilaw, hindi bumababa ang kaba. Pre, umalis na tayo sa bayang 2, sabi ni Anton, yakap ang sarili. Hindi normal. Hindi normal talaga. Hindi tayo pwedeng umalis, sagot ni Jessa, hawak ang cooler na parang sanggol. May mga pasyente. Paano tayo? Balik ni Anton. Kapag namatay tayo, may madadala pa ba? Tigil muna, singit ni Marco. Kailangan natin mag-isip. Si Carlo tahimik lang, nakatitig sa punit na telang nasa palad niya. Kuya Ray, bulong niya. Bakit parang hindi siya natatakot? Baka sanay. Sabi ni Jessa, at doon lalong sumikip ang dibdib nila. Nagpasya silang umuwi sa bahay ni Marco para magtago muna sa garahe at mag-check ng gamit. Pagdating sa tapat, bumaba sila at parang sinampal ng realidad. Pre, bulong ni Carlo, nakaturo sa gulong. Parehong likod na gulong, butas. Hindi peko. Hiwang pahaba, parang tinaga. May manipis na itim sa gilid ng rubber, parang uling. Si Nadia, sabi ni Marco, paling. Si Nadia, too. Sino gagawa niyan? Tanong ni Jessa. At paano nila nalaman na dito tayo titigil? Hindi tayo makakaalis bukas, sabi ni Anton, halos mayak. Trike lang meron tayo. Huwag kang sumigaw, sabi ni Marco. Baka may nakikinig. Wala silang spare na 2, isa lang. Kaya nagtulak sila hanggang kanto, kung saan deti laging may signal. Tatawagan ko yung driver sa ospital, sabi ni Marco. Baka may sumundo ng dugo. Tinri niya tumawag, wala. Isang bar, tapos wala. Dito lagi meron ay. Bulong niya, iritado at takot. Si Jessa naglabas ng handheld radio. Subukan natin to, sabi niya. Hospital base, ito si Jessa copy. Static. Tapos may pumutol na boses. Harang galing sa ilalim ng static. 1, 2, 3, nagtinginan sila. Narinig niyo yon? Tanong ni Carlo. Sagot ni Anton, maputla. Galing sa radio. Hindi pwede, sabi ni Jessa, pinipindot ulit. Hospital base, copy. Static. Jessa, bulong ng radio. Napabitaw siya. Tinawag niya ako. Sabi niya, halos walang hangin. Tinawag niya pangalan ko. Baka ibang frequency. Pilit ni Anton. Bakit alam niya pangalan natin? Sagot ni Carlo. At doon pumasok ang pinakaayaw nilang pakiramdam. Sinasara ang lahat ng daan palabas. Entrapment. Kahit sumigaw ka, walang maririnig. Sa sari-sari nila Jessa, desisyon ni Marco. May ilaw, may tao. Ayoko munang umuwi, sabi ni Jessa. Baka madamay si Ma. Mas delikado ka mag-isa, sagot ni Carlo. Sama-sama, tahimik silang pumasok sa bahay tindahan. Gising ang nanay ni Jessa, nakaupo sa tindahan, hawak ang rosary. Anak, bakit ang tagal niyo? Tanong nito. May naririnig ako sa likod kanina. Ma, dito muna kami, sabi ni Jessa. May problema sa trike. Tinago ni Anton ang ninig sa pilit na tawa. Wala po, nay, minor lang. Pero si Marco diretso sa mesa. Check natin ulit ang cooler. Binuksan ni Jessa at nanlaki ang mata niya. Ano to? Sa ibabaw ng plastic ng blood bags, may manipis na abo, kulay gray, parang galing sa sinunog na dahon. Hindi basta dumi. May marka, bilog na may 3 guhit, parang si Nadia. Wala tayong abo, bulong ni Jessa. Saan galing yan? Kinuha ni Marco ang isang bag, tinapat sa ilaw. Sa gilid, may gasgas ulit, mas malalim. Kinayod na naman, bulong niya, at minarkahan.
Para saan? Tanong ni Carlo. Para hanapin, sagot ni Jessa. Para alam nila alin ang kukunin. Biglang namatay ang ilaw sa tindahan. Ma, sigaw ni Jessa. Hindi ako yan, sagot ng nanay niya. Sa dilim, umingay ang static ng radio sa mesa, kahit hindi nakabukas. 1, 2, 3, 4. Si Anton napahawak kay Carlo. Pre, naririnig mo? Sagot ni Carlo, matigas ang boses. Sinindihan ni Marco ang flashlight. Sa pintuan, may bakas ng putik. Basa. Mali ang hugis, mahaba ang daliri. Hindi ito sapatos. Bulong ni Jessa. Sa bubong, may kumaluskos. Umakyat, sabi ni Marco, pero hindi siya gumalaw. Huwag, mabilis na sabi ni Jessa. Huwag mo nang ulitin. May marahang katok sa pinto. 1 beses. 2. 3. Sino? Nanginginig na tanong ng nanay ni Jessa. Walang sagot. Katok ulit, mas mabagal, kasabay ng bulong. 1, 2, 3. Huwag buksan. Bulong ni Marco. Tapos may pamilyar na boses sa labas, kalmado at parang normal. Jessa, ako, too. Si Kuya Ray. Nagkatinginan silang 4. Bakit siya nandito? Bulong ni Carlo. At paano niya alam na nandito tayo? Buksan niyo, sabi ng boses. Para to sa safety niyo. Kuya, umalis ka, sigaw ni Anton, nanginginig. Balik ka bukas. Umaga, tumawa ang boses. Umaga, sa tingin niyo aabot pa kayo. Si Jessa lumunok. Kung ikaw talaga, yan, sabihin mo yung tawag mo sa akin nung bata ako, sigaw niya. Tahimik. Tapos sagot, mabagal. Jess, napapikit si Jessa. Mali, bulong niya. Pag normal, Jeng. Sa bubong, may gumapang, parang kuko sa yero. Sa pader, may pagdikit na parang sinisinghot ang hangin. Dugo, bulong mula sa labas, pero hindi sa pinto, sa mismong dingding. Dugo, sa bodega, utos ni Marco. Lumipat sila sa likod, amoy bigas at karton. May maliit na bintanang rihas. Sinilip ni Marco. Sa labas, may aninong dumadaan sa ilalim ng poste, paikot-ikot, parang nagbabantay. Hindi tayo makakatawag ng tulong, bulong ni Carlo. Kahit sinong tawagin natin, jammed. Sa labas ng bodega, muling nagsalita ang boses ni Kuya Ray, mas malinaw, mas malapit. Alam ko nandiyan kayo. Ibigay niyo na, tapos titigil. Titigil, sigaw ni Anton. Ibigay namin yung dugo, tapos titigil. Sagot ng boses. Kayo lang ang target. Kuya Ray, sigaw ni Marco. Paano mo alam na kami ang target? Paano mo alam na may marka? Tahimik. Tapos sagot, parang pagod. Kasi ako ang naglalagay. Naniga silang lahat. Sa rehes, lumusot ang maputlang kamay. Mahaba ang daliri. Kumamot sa bakal. Nag-iwan ng itim na abo. 1, 2, 3, 4, 5. May susi siya, bulong ng nanay ni Jessa, nanginginig. May kopya siya kasi coordinator. Sa harap, narinig nila ang pag-ikot ng susi. Sa loob ng tindahan, may yabag, mabigat, tao, at may isa pang tunog na dumudula sa sahig. Walang sapatos. Anton, bulong ni Carlo, kung gusto mong umalis, sabihin mong gayon. Biglang pumutok ang luha ni Anton. Ayoko na. Sabi niya, hindi na sumisigaw, pero wasak. Gusto ko na lang mabuhay. Hindi ka mahina, sabi ni Marco, hinawakan ang balikat niya. Pero kailangan natin pumili ng galaw, hindi ng takbo. 1 bag lang, yen, bulong ni Anton, desperado. 1 bag kapalit ng buhay natin. Hindi yan 1 bag, sagot ni Jessa, nanginginig sa galit. Buhay yen. Sa rehas, 6-7. Decide, bulong ni Marco. 3 lang, ibigay, lumaban dito, o tumakas sa vent. Dahan-dahan niyang binuksan ang maliit na vent sa itaas ng rehas. Carlo, ikaw ang unang lalabas. Hanapin mo ang kapitbahay na may motor. Iwasan mo ang hall. Huwag kang magpakita kay Kuya Ray. Paano kayo? Tanong ni Carlo. Susunod kami, sagot ni Marco. At huwag mong iiwan ang cooler.
8, 9, bulong sa rihas, mas mabilis. Sa pinto ng bodega, kumalabog, parang sinipa. 10, at kasabay ng bilang, biglang kumalat ang itim na abo sa bakal, parang buhay, at narinig nila ang tunog ng rihas na unti-unting bumibigay. Suminghap si Carlo, parang nalunok ang sariling puso, tapos dahan-dahang isiniksik ang ulo niya sa vent. Carlo, dahan-dahan, bulong ni Jessa. Huwag kang mag-iingay. Kopi, bulong niya pero halos walang boses. Sa labas, malamig ang hangin at amoy basang lupa. Gumapang siya sa likod ng tindahan, tumapak sa putik, at agad niyang narinig ang yabag sa bubong. Hindi sumasabay, kundi nag-aabang. Huwag kang lilingon, bulong niya sa sarili, pero ang tenga niya ang naglilingon para sa kanya. Sa kanto, nakita niya ang anino ni Kuya Ray sa ilalim ng ilaw, hawak ang flashlight, pero ang liwanag niya hindi tumatama sa likod niya. Parang may mas maitim na nakadikit sa kanya. Carlo, bulong ng hangin. Napahinto siya. Hindi ako, bulong niya pabalik, parang tanga, pero mas tanga ang tumakbo at mag-ingay. Gumapang siya palapit sa bahay ng kapitbahay na may motor. Si Mang Nestor. Laging may sidekor na panghakot ng baboy, pero ngayon sarado ang gate. Kumalapit si Carlo sa bakal. Mang Nestor, emergency. Walang sagot. Kumalapit ulit, mas mabilis. Mang, please. May bintana sa taas. May aninong sumilip. Sino yan? Paus na tanong. Ako po si Carlo, yung nagde-deliver ng dugo. May nangyayari po. Kailangan namin ng motor. Tahimik sandali. Tapos bumukas ang bintana ng bahadya. Huwag ka diyan, sabi ni Mang Nestor, nanginginig. May umikot. Nga po, pakiusap ni Carlo. Kaya nga po kailangan namin. Sira ang motor. Mabilis na sagot na matanda. Kanina ko pa tinri. Paano sira? Nakataga ang gulong, bulong nito. Nanlamig si Carlo. Peti sa inyo. Lahat yata, sagot na matanda. Kanina may dumaan na tanod, lakad lang, kasi petty patrol nila ayaw umandar. Parang ayaw na makina. Ayaw na makina, ulit ni Carlo. Parang pinatay ang signal. Dagdag na matanda. Parang may kumakain ng tunog. Sa likod ni Carlo, may marahang yabag sa putik, pero hindi siya gumagalaw. Mang, bulong ni Carlo, may naririnig po ba kayong nagbibilang? Tahimik. Tapos sagot. Dahan-dahang isinara ni Mang Nestor ang bintana. Pasensya na, anak. Hindi kita matutulungan. Mang, hindi na natuloy si Carlo. Sa kalsada, may tumawag sa kanya, boses ni Kuya Ray, pero mas malayo. Carlo, huwag ka nang magtago. Bumalik ka. Hindi ka namin sasaktan. Kami, bulong ni Carlo. Sino kami? Tumakbo siya pabalik sa likod ng tindahan, pero himinto siya nang may makita siyang abo sa lupa, parang guhit, papunta sa pinto ng bodega. Arabang may nagdrawing ng daan. Marka, bulong niya, may mapa sila. Pagbalik niya sa vent, narinig niya ang loob. Kumakalampag ang rihas. Umiyak si Anton, nagwutos si Marco, at si Jessa sumisigaw sa nanay niya na huwag lalabas. Carlo, bulong ni Marco mula sa loob. Anong balita? Walang motor. Bulong ni Carlo, isiniksik ang braso sa vent. Peti kapitbahay, sira gulong. Parang sabay-sabay. So trap tayo, sabi ni Marco, pabulong. Trap tayo. At si Kuya Ray nasa labas. Dagdag ni Carlo. Hindi siya mag-isa. Sa loob, biglang kumalat ang amoy ng sunog. Hindi usok ng kahoy. Arang dahon na sinunog sa palay. Abo, naamoy niyo? Tanong ni Jessa. Sagot ni Anton, himihigbi. Parang may sinusunog. Hindi sila nagsusunog, bulong ng nanay ni Jessa. Ganyan amoy pag may naglalakad sa bubong. Sumabog ang rihas ng 1 pulgada, parang nabaluktot. Pre, sigaw ni Anton. Papasok na. Hawakan mo, to. Utos ni Marco kay Jessa, inaabot ang flashlight. Anton, tulungan mo ang mani Jessa sa vent. Carlo, bumalik ka sa loob. Paano ang caller? Tanong ni Jessa. Ako ang magbubuhat, sagot ni Marco. Walang mag-iiwan.
Sa labas, may tumawa, mahina, parang natutuwa sa panik. Tapos biglang tumigil. Isang katahimikan na mas nakakatakot. Marco, bulong mula sa pader, malapit sa tenga niya. Napapikit siya. Huwag mong tawagin pangalan ko. Bulong niya pabalik. Huwag mo. Sa harap, narinig nila ang boses ni Kuya Ray. Parang may kausap na iba. Dito sila, sabi niya. Dito sa likod. Kuya Ray, huwag, sigaw ni Jessa, hindi na nakapigil. Tama na. Tumawa si Kuya Ray. Hindi ko to ginagawa para sa saya. Ginagawa ko to para hindi kayo ang kainin sa huli. Ano? Sigaw ni Marco. Ano ibig mong sabihin? Kapag umabot yan sa ospital, sagot ni Kuya Ray, mas malamig, mas marami ang kukunin niya. Kayo ang unang harang. Naniga si Jessa. So pinapabayaan mo kaming mamatay. Pinapahaba ko ang oras, sagot ni Kuya Ray. May utang ang baryo sa kanya. Utang? Ulit ni Carlo. Anong utang? Walang sagot. Sa bubong may mabilis na pagtakbo. Parang nagpalipat-lipat ng pwesto. Tapos biglang may dumaan na anino sa maliit na siwang ng bodega. Harang sumilip. Meta. Makinis. Itim. Walang puti. Huwag kayong tumingin, bulong na nanay ni Jessa, pero huli na. Si Anton nakita. Napasigaw siya. Pre. Meta. Anton, sigaw ni Marco. Control. Hindi ko kaya, iyak ni Anton. Hindi ko kaya. Kaya mo, sabi ni Carlo, hinawakan siya. Huminga ka. Huminga ka. Sa pagitan ng iyak at hinga, narinig ni Carlo ang ibang tunog. Tila pakatok sa vent mismo. Sa labas, parang may daliri rin na sumusubok pumasok. May nasa vent, bulong ni Carlo. May nasa vent. Hindi puwede, sabi ni Marco. Hindi puwede. Biglang tumunog ang cellphone ni Marco. Isang unknown number. Sagot mo, bulong ni Anton, paranoid. Baka ospital. Kung jammed ang signal, paano tumatawag? Sagot ni Jessa, mabilis. Huwag mong sagutin. Pero sumagot si Marco, dahil sa desperation. Hello, static. Tapos boses, pamilyar. Marco, anak, nanlamig siya. Tetay, bulong niya, halos hindi makahinga. Patay na ang tatay niya 2 taon na. Marco, anak, ibigay mo na, sabi ng boses. Pagod ka na. Hindi ikaw to. Bulong ni Marco, nangingilid ang luha. Hindi ikaw. Ibigay mo. Ulit ng boses, mas matamis. Isang beses lang. Binaba ni Marco ang tawag. Nanginginig. Anong nangyari? Tanong ni Jessa. Ginaya nila ang tatay ko. Sagot niya, halos pabulong. Ginaya nila. So kaya nila tayong guluhin, sabi ni Carlo. Kaya nilang pigain ang takot. At kaya nilang maghintay. Dagdag ni Jessa. Sa harap, biglang tumigil ang kalampag. Bumukas ang pinto ng tindahan ng dahan-dahan. May langit-ngit. May mga yabag papunta sa bodega. May biget. Tapos may isa pang tunog na dumudulas. Parang kuko sa semento. Marco, bulong ni Carlo, hindi na tayo pwedeng maghintay. Kailangan nating ilipat ang dugo sa mas matao. Saan? Tanong ni Jessa. Sa chapel, sabi ni Carlo. May kandila, may tao, may dasal. Dasal, ulit ni Anton, tumatawa ng walang saya. Kailangan natin baril, hindi dasal. Wala tayong baril, sagot ni Marco. Pero may umaga. Kung aabot, bulong ni Jessa. Sa labas ng bodega, tumigil ang yabag, parang nakikinig. Tapos bumulong si Kuya Ray. Sobrang lapit na. Buksan niyo. Nandito na siya. Sa rehas, kumalat ulit ang abo, umakyat, parang ugat na itim. 1, 2, 3, at sa bawat bilang, mas lumulundo ang bakal. Si Marco humigpit ang hawak sa cooler. Pag binasag nila to, bulong niya, tatakbo tayo palabas sa kabila, tapunta sa chapel. Walang lingon. Walang hiwalay. Kahit sino pa ang tumawag sa pangalan niyo, huwag kayong sasagot. Kahit si Mama, bulong ni Anton. Kahit sino, sagot ni Marco. Sa kabilang side ng pader, may biglang kumalabog,
Parang may tumalon mula sa bubong papunta sa lupa. Sumigaw ang nanay ni Jessa. Nasa likod. Pre, handa, bulong ni Carlo. Hindi, sagot ni Anton. Pero go. Tumunog ang kandado ng bodega. Gumalaw ang door knob kahit walang kamay na nakikita. At sa mismong sandaling iyon, naramdaman nilang parang umikot ang hangin sa loob. Parang pinatay ang huling natitirang hangin para makahinga sila. Nagkatinginan silang apat sa liwanag ng flashlight. At sa unang pagkakataon, pareho ang desisyon sa mata nila. Hindi sila magpapaiwan. Pagbukas nito, sabay, bulong ni Jessa. Hindi kita bibitawan, sagot ni Carlo. At hindi ko bibitawan tong dugo. Degdeg ni Marco. Si Anton pumunas ng luha, pilit huminga. Kung buhay pa tayo mamaya, magsisimba ako araw-araw, sabi niya, nangingiti sa takot. Parang may malamig na kamay na humaplo sa batok nila, at sabay-sabay silang napaatras, nanginginig sa dilim. Sa labas, may mahinang tawa. Tapos, isang malakas na kalabog, at bumuka ang pinto ng bodega ng kusa. Bumuka ang pinto ng bodega ng kusa, pero walang agad na sumugod. Ilang segundo nang nakabibinging katahimikan ang sumunod. Parang may naghihinte kung sino ang unang gagalaw. Gayon na, bulong ni Marco, hindi sila nagtanong. Sabay-sabay silang lumabas sa likod. Hawak ang cooler, hawak ang isa't isa. Sa harap ng tindahan, bukas ang pinto pero walang tao. Wala si Kuya Ray. Wala ang anino. Too quiet. Bulong ni Carlo. Mas delikado pag ganito. Chepel, sabi ni Jessa. Doon tayo. Tumakbo sila sa madilim na kalsada, iwas sa poste ng ilaw. Bawat yabag nila parang may kasunod na yabag, pero hindi na sila lumilingon. Pagdating sa maliit na chapel sa kanto, bukas ang pinto, may ilang kandilang nakasindi sa altar. Walang tao. Sarado dapat tunggayon, sabi ni Anton, hingal. Walang misa. Mas mabuti, sagot ni Marco. Mas tahimik. Isinara nila ang pinto at tinulak ang mga bangko para harangan. Hindi sapat, to, sabi ni Carlo. Kung kaya nilang buksan yung bodega, hindi to bahay, sagot ni Jessa. Baka may epekto. Walang nakasagot kung anong klaseng epekto ang inaasahan nila. Pero may pakiramdam na kahit papaano, mas makakahinga sila dito. Ibinaba ni Marco ang cooler sa gitna ng altar. Hindi bastos, kundi parang inaalay. Hindi tayo pwedeng hintayin na lang sila. Sabi niya, kailangan may gawin tayo. Ano? Tanong ni Anton. Wala tayong baril. Wala tayong itak. May kandila, sagot ni Carlo. May holy water. Dagdag ni Jessa, pilit na may kumpiyansa. At may utak. Tahimik sila sandali. Inoproseso ang idea na lalaban sila sa bagay na hindi nila maintindihan. Improvised, sabi ni Marco. Kung kaya nilang gumamit ng takot, gagamit tayo ng apoy. Tinanggal niya ang metal stand ng kandila at hinila ang mahabang bakal. Pwede to. Bawal manira dito, bulong ni Anton, pero wala na siyang lakas para magpatawa. Mas bawal mamatay, sagot ni Carlo. Kumuha si Jessa ng ilang kandila at tinunaw ang wat sa maliit na mangkok. Pwede natin ihagis to sa mata kung sakali. Sabi niya, kung may meta. Meron, bulong ni Anton, naalala ang nakita niya sa siwang. Meron. Si Carlo pumunta sa likod ng altar at kumuha ng lumang kahoy na krus na nakatabi lang. Hindi ako sigurado kung gadana, sabi niya, pero mas mabuti nang may hawak. Pray. Sabi ni Marco habang hinahati ang metal rod sa dalawa, ikaw ang pinakamabilis. Ikaw ang unang magdi-distract kung kailangan. Bakit ako? Reklamo ni Anton. Kasi ikaw ang may pinakamalakas sumigaw, sagot ni Carlo, bahagyang bumalik ang dating biro. Sandaling natawa si Anton, pero mabilis ding nawala. Hindi na nakakatawa, sabi niya. Hindi na talada. Tahimik. Sa labas ng chapel, may mahinang yabag sa graba. Hindi nagmamadali. Parang naglalakad lang. Naririnig niyo, bulong ni Jessa. Sagot ni Marco. Hindi pa sila pumapasok. Sila, ulit ni Anton. Plural na talada.
Umupo si Carlo sa harap ng altar, hawak ang kahoy na krus at tumingin sa tatlo. May sasabihin ako, sabi niya seryoso. Kung may mangyari sa akin, huwag, mabilis na sagot ni Jessa. Huwag mong simulan yan. Makinig ka muna, sabi ni Carlo. Hindi ako matapang. Kahit kanina, gusto ko na ring tumakbo. Pero naalala ko yung pinsan ko. Wala kaming nagawa noon. Ngayon, may dala tayong chance. Tahimik si Anton, nakatitig sa sahig. Ako, sabi niya halos pabulong. Gusto ko na talagang umalis kanina. Gusto ko ibigay na lang yung isang bag. Pero naisip ko, kung ako, yung nasa kama, gusto ko bang may sumuko para sa akin? Walang nakasagot agad. Si Marco na payo ko. Tinawag nila ako sa pangalan ng tatay ko. Sabi niya, ginamit nila yon. Ano sabi? Tanong ni Jessa, mahina. Sabi ibigay ko na. Pagod na raw ako. Huminga siya ng malalim. Pagod nga ako. Pero hindi ako susuko. Si Jessa tahimik sandali, tapos nagsalita ring. Alam niyo naman kung bakit ako sumama sa inyo kahit pinipigilan ako ni Ma. Sabi niya, hindi lang dahil sa allowance. Gusto kong patunayan na kaya ko, na hindi ako mahina, na hindi ako dapat husgahan dahil babae ako. Walang nanghuhusga sa iyo. Agad na sabi ni Anton. Meron, sagot niya, pero walang galit. Pero hindi na mahalaga ang gayon. Sa labas, may mahinang katok sa pinto ng chapel. Isang beses, dalawa, tatlo, parang kanina. Isa, dalawa, tatlo. Bulong mula sa labas, kasabay ng katok. Nagkatinginan silang apat. Strategy, sabi ni Marco, mabilis na bumalik sa focus. Hindi tayo lalabas agad. Hihintayin nating pumasok. Sigurado ka? Tanong ni Carlo. Mas kilala natin ang loob, sagot niya. Pag pumasok sila, sabay tayong aatake sa isang side. Huwag magkakahiwalay. At kung si Kuya Ray ang unang pumasok, tanong ni Anton. Tahimik. Hindi ko alam, sagot ni Marco sa wakas. Pero hindi siya inosente. Hindi pa rin natin alam kung gaano kalalim. Sabi ni Jessa, baka ginagamit lang siya. O baka gusto niya. Bulong ni Carlo. Bumalik sa kanila ang dating biro ni Anton, pero ngayon seryoso. Pre, sabi niya kay Marco, naalala mo yung sabi mo kanina, mas mahalaga buhay natin. Ngayon, tumingin si Marco sa cooler sa altar. Mas mahalaga kung ano ang pinili natin maging. Sandaling natahimik ang lahat. Sa labas, tumigil ang katok. May marahang paglakad papalayo. Umalis ba? Bulong ni Jessa. Huwag kang kampante, sagot ni Carlo. Bigla may kaluskos sa likod ng altar. Lahat sila napalingon. Hindi tayo nag-iisa, bulong ni Anton. Itinaas ni Marco ang metal rod. Lumabas ka, sabi niya, pilit matatag. Walang sumagot. Pero may aninong gumalaw sa gilid ng kandila. Hindi malinaw kung tao o hindi. Hindi tayo pwedeng manatili dito magdamag, sabi ni Jessa. Pag sumikat ang araw, mas marami ang makakakita. At mas marami ang pwedeng madamay. Dagdag ni Carlo. So ano? Tanong ni Anton. Lalabas tayo at haharapin. Sagot ni Marco, tahimik pero buo. Hindi para patayin sila. Para itigil. Paano mo ititigil ang hindi mo maintindihan? Hindi ko alam. Amin niya. Pero hindi ako papayag na may bata pang mahiga dahil lang sa takot. Si Anton napangiti ng bahadya. Alam mo, sabi niya, kanina sinabi ko na magsisimba ako araw-araw pag nakaligtas tayo. Mukhang kailangan ko ng seryosohin. Huwag mong gawing biro ang dasal, sabi ni Jessa, pero may lambing. Hindi biro, sagot niya. Promise. Sa labas, may malakas na kalabog sa likod ng chapel. Para may tumalon mula sa bubong. Handa na, bulong ni Marco. Positions. Tumayo sila sa magkabilang gilid ng pinto. Hawak ang improvised na sandata. Si Jessa sa likod, hawak ang mangkok ng tunaw na watts at flashlight. Si Carlo sa kanan, may kahoy na krus at bakal. Si Anton sa kaliwa, nanginginig pero nakaposisyon. Si Marco sa gitna, malapit sa cooler. Pag bumukas to, bulong niya,
huwag kayong mag-iisa. At kahit anong mangyari, huwag niyong ibababa ang dugo. Tahimik. Sa labas, may aninong tumigil sa harap ng pinto. Hindi kumakatok. Hindi nagsasalita. Nakatingin lang. Ramdam nila kahit hindi nila nakikita. Pre, bulong ni Anton. Kung ito na yon, hindi pa, sagot ni Marco. Ito pa lang ang simula. Sa ilalim ng pinto, may pumasok na manipis na linya ng abo. Gumapang sa sahig papunta sa altar, tapunta sa cooler. Parang alam ang target. Sabay-sabay nilang tinapakan ang linya. Sinira ang guhit. Sa labas, may mahinang tawa, hindi galit, parang impress. Game on. Bulong ni Carlo, seryoso ng gayon. At sa unang pagkakataon mula nang magsimula ang gabi, hindi na lang sila tumatakbo. Naghihintay sila. At handa silang sumugod. Nakatayo sila sa magkabilang gilid ng pinto, halos hindi humihinga. Si Marco dahan-dahang binuksan ang cooler sa altar, sapat lang para sumingaw ang lamig at amoy ng dugo. Huwag niyong titigan, bulong niya, amoy lang ang kailangan. Marco, siguradong lalapit yan, sabi ni Jessa, mahina pero matigas. Kailangan, sagot niya. Kinuha ni Carlo ang maliit na bote ng alcohol at binuho sa sahig, gumuhit ng simpleng linya papunta sa pinto. Para pag pumasok, madulas, sabi niya. Galing, bulong ni Anton, nanginginig. Kawawa ako dito, ako pa madudulas. Huwag kang nang magdrama, sabi ni Jessa, pero hindi tumawa. Sa labas, may mahinang pagsinghot, parang aso sa gabi. Naririnig niyo? Tanong ni Marco. Sabay sagot nila. Okay, sabi ni Marco. Pagpasok, si Anton ang mag-iilaw. Carlo, ikaw ang hihila sa bangko. Jessa, hawak mo yung watch. Ako ang babante sa dugo. At kung si Kuya Ray ang pumasok, tanong ni Carlo. Saglit na tumahimik si Marco. Iharap niyo siya sa sarili niyang salita. Sagot niya. Walang suntok, walang patayan. Ilabas natin ang totoo. Parang may dumadampi sa pinto. Hindi katok, kundi kuko na naglalaro. Isa, dalawa, bulong mula sa labas. Huwag kang magbilang dito. Kabulong na sabi ni Anton, halos dasal. Biglang bumukas ang pinto ng bahagya, parang tinulak mula sa labas. Sumingit ang malamig na hangin at amoy lupa. Tumapat si Anton ng flashlight sa siwang. Sino yan? Sigaw ni Marco. Walang sagot. Pero may isang aninong pumasok, mabagal, nakayuko, parang ayaw makita. Pre, bulong ni Anton. Huwag kang umatras, sabi ni Carlo, mahigpit ang boses. Sa liwanag, lumitaw ang maputlang braso at mahahabang daliri, nangingitim ang kuko. Hindi pa buong anyo, pero sapat para kumirot ang sikmura. Dugo, bulong na nilalang, pause. Hindi sa'yo, sabi ni Jessa, matalim. Bigla may isa pang paa ang lumapag sa loob, mas mabigat, mas tao. Tama na, sabi ng pamilyar na boses. Si Kuya Ray ang pumasok, hawak ang flashlight, daw isang noo. Kuya Ray, sigaw ni Carlo. Anong ginagawa mo? Pinoprotektahan ko kayo, sagot ni Kuya Ray, mabilis ang tingin sa paligid, tapos sa cooler. Ibigay niyo na. Ngayon, ikaw ang naglagay ng marka, sabi ni Jessa. Ikaw ang nag-abo sa dugo. Kailangan, sagot ni Kuya Ray. Kapag hindi ko minarkahan, hahanapin niya sa bahay-bahay. Mas madami ang masasaktan. So kami ang pain, tanong ni Anton, nangingilid ang luha. Kayong apat ang kaya kong kontrolin, sagot ni Kuya Ray, parang pagod. Ang baryo, hindi. Sa likod niya, gumalaw ang anino, mas malaking ngayon, mas tuwid. Parang bumubukol ang likod, parang may bahagyang pakpak na anyo, pero hindi lumilipad. Nanginginig lang na parang balet na gustong magbago. Kuya Ray, tingnan mo siya, sabi ni Marco, dahan-dahan. Hindi siya titigil sa isa. Titigil siya, maring sagot ni Kuya Ray. May usapan kami. Usapan, sigaw ni Carlo. Usapan para sa dugo ng tao. Para sa katahimikan, sagot ni Kuya Ray, napapikit. Para hindi na niya kunin ang mga bata. At sino ang kapalit? Tanong ni Jessa. Kami, hindi sumagot si Kuya Ray.
Sa halip, lumapit siya sa altar, diretso sa cooler. Akin na, sabi niya. Kuya, huwag, pakiusap ni Carlo. Hindi ganito ang pagliligtas. Hindi ninyo alam ang pinanggalingan nito, sagot ni Kuya Ray. Matagal na siyang nandito. Luma pa sa simbahan. Kung luma siya, mas dapat siyang tapusin, sagot ni Marco. Biglang umalingaw-ngaw ang tawa ng nilalang, parang may dalawang boses sa loob, isa matinis, isa mababa. Takot, bulong nito, at biglang nanlamig ang chapel. Parang humina ang kandila. Parang kumapal ang dilim. Naramdaman ni Anton ang bigat sa dibdib. Hindi ako makahinga, bulong niya. Huwag kang matakot, sabi ni Carlo, hinawakan siya. Pero sa tenga ni Anton, may pamilyar na boses. Boses ng nanay niya. Umiyak, anak, umuwi ka na, mamamatay ka. Napapikit si Anton. Hindi totoo, bulong niya sa sarili. Sa kabilang gilid, si Jessa nakarinig ng boses ng tatay niya matagal nang nawala. Jeng, kasalanan mo to. Uminit ang mata niya. Hindi, bulong niya. Si Marco naman, muling narinig ang tatay niya. Pagod ka na, anak. Nanginginig ang tuhod niya. At doon nila naintindihan, hindi lang dugo ang gusto ng nilalang. Gusto nito ang takot dahil doon sila nabibitawan. Pre, wag niyong pekinggan, sigaw ni Carlo. Huwag. Sabi mo, hindi ka nag-iisa, sagot ni Marco, pilit lumakas ang boses. Hawak, sigaw ni Jessa. Hawak, ulit ni Anton, nanginginig pero sumunod. Sabay-sabay silang humawak sa cooler handle, parang isang katawan. Hindi namin ibibigay, sabi ni Marco, diretsong tumingin kay Kuya Ray. At kung totoo kang protector, tumabi ka. Hindi ko kaya, bulong ni Kuya Ray. Kapag tumalikod ako, kukunin niya ang anak ko. Anak mo? Gulat na tanong ni Jessa. May anak ka? Sagot ni Kuya Ray, luha sa mata. May sakit. Kailangan ng dugo buwan-buwan. At isang gabi, dumating siya. Sabi niya, tutulungan niya kami basta may kapalit. Tahimik ang chapel, pero buhay ang galit. So lahat ng delivery natin, bulong ni Carlo, ginawa mong menu. Hindi, mabilis na sagot ni Kuya Ray. Pinipili ko yung may sobra. Yung hindi mapapansin. Walang sobrang buhay, mariing sabi ni Jessa. Kuya Ray, sabi ni Marco, kung anak mo ang dahilan, halika. Sama ka sa amin. Ititigil natin to ng sama-sama. Hindi, sagot ni Kuya Ray, umetras. Late na. Sa likod niya, biglang bumilis ang nilalang. Isang iglap, lumundag ito sa loob, at ang bahagyang pakpak na anyo sa likod ay kumislot, parang balet na napupunit sa hangin, pero hindi lumipad. Lumaki lang ang anino. Mas nakakatakot, mas gutom. Dugo, sigaw nito, gayon mas malakas. Si Anton napasigaw at muntik bumitaw, pero hinigpitan ni Carlo ang kapit. Anton, tingnan mo ako, sigaw ni Carlo. Ako, dito. Hindi ko kaya, iyak ni Anton. Kaya mo, sabi ni Jessa, malapit sa mukha niya. Hindi ka mag-isa. Si Marco, gamit ang metal rod, tinulak ang isang bangko papunta sa nilalang. Carlo, gayon, sigaw niya. Hinila ni Carlo ang nakaharang na bangko. Pinakawalan ang harang para dumulas ang nilalang sa alcohol line. Dumulas nga ito, bahagya, at napasandal sa poste. Si Jessa mabilis na ibinuhos ang tunaw na wat sa sahig sa harap nito, hindi sa katawan, kundi para magliyab kapag tinamaan ng kandila. Ilo, sigaw niya. Sinindihan ni Anton ang kandila at itinapon sa watts. Umalab ang maliit na apoy, nagbigay liwanag at init. Umunggol ang nilalang, umatras sa init, at doon sila nakakuha ng segundo. Kuya Ray, sigaw ni Marco. Tingnan mo. Hindi siya kausap, mandaragit siya. Si Kuya Ray na paetras, natamaan ng liwanag, at sa unang pagkakataon, nakita ng dalawang tanod na pumasok sa chapel ang eksena. Ano to? Sigaw ng tanod, gulat. Ray, ikaw to. Huwag kayong lalapit, sigaw ni Jessa. May, hindi niya natapos. Umalingaw-ngaw ang tawa ng nilalang,
At biglang tumahimik ang mga tanod, parang nanlamig din ang dibdib nila. Takot, bulong nito, at tumingin sa kanila. Ray, sabi ng isang tanod, nanginginig, anong kasama mo? Hindi ko, nautal si Kuya Ray. Hindi ko kontrolado. Ray, sinabihan ka na namin, sigaw ng isa pa. Tigil na iyang pakikipagdel. Sa salitang iyon, parang nabasag ang tahimik na lihim. Lumingon ang mga kapitbahay sa labas. Narinig ang sigaw. Nagtipon sa pinto. Anong Dale? May sumigaw. Si Ray. Kaya pala may nawawala. Umangat ang boses ng baryo at doon na publiko si Kuya Ray. Hindi na lang sa mata ng apat, kundi sa mata ng lahat. Hindi nyo alam, sigaw ni Kuya Ray, desperado. Ginawa ko to para sa inyo. Para sa iyo, sigaw ni Jessa. Para sa takot mo. Tumawa ang nilalang, mas malakas. Pero ang tawa nito ngayon parang naiirita. Dahil dumadami ang tao, dumadami ang liwanag, dumadami ang ingay. Liwanag, sigaw ni Marco. Candles, lahat. Kinuha ng ilang kapitbahay ang kandila sa altar, nagsindi at nagdikit sa paligid. Lumaki ang liwanag. Humina ang bulong sa tenga nila. Hawak, ulit ni Carlo, at sabay-sabay silang humawak sa isa't isa, hindi lang sa cooler, kundi sa lakas ng loob. Hindi ka na makakakain ng takot, sabi ni Marco, diretsong tumingin sa nilalang. Kasi hindi ka namin bibigyan. Hindi mo kami pag-aawayin, dagdag ni Jessa. Hindi mo kami paghihiwalayin. Si Anton huminga, tumingala, at sa unang pagkakataon, hindi siya umiyak. Kung gusto mo ng dugo, sabi niya, nanginginig pero matapang, dumaan ka muna sa amin. Lahat kami. Ang nilalang umusad, pero bawat hakbang nito, mas lumilit ang anino sa liwanag. Hindi nawawala, pero humihina. Si Kuya rin napaluhod, hawak ang ulo. Patawad, bulong niya. Patawad. Tulong, hindi patawad ang kailangan ngayon, sabi ni Carlo, at itinulak ang isang bangko para isara ang daan ng nilalang palabas. Sa gilid, hinampas ni Marco ang metal rod sa sahig. Lumikha ng tunog na malakas. Harang kampana. Gising, sigaw niya sa baryo. Huwag kayong matulala. Sabay-sabay, sumigaw ang mga tao. Nagdasal, nagmura, nagutos, basta ingay, basta buhay. At sa ingay na iyon, hindi na makapulupot ang takot. Ang nilalang umungol ulit, bahagyang kumislot ang likod, parang gustong lumipad, pero hindi kaya. Sa huling sandali, tumalon ito pataas, sinubukang dumaan sa bintana, pero tinamaan ng liwanag na maraming kandila. Naglaho ito sa dilim ng labas, naiwan ang amoy ng abo at isang pangakong babalik. Pero hindi pa tapos. Sa labas, may biglang sigaw ng isang babae. Nandito sa likod. Nagkagulo. Huwag kayong hahabol, sigaw ni Marco, pero may dalawang binatilyo ang nagtakbo pa rin. Dala ang sulo. Sa isang iglap, bumalik ang hangin na parang humihigop ng liwanag. Pumatay ang mga kandila sa isang sulok. Sigaw ni Anton. Bumabalik. Sa dilim, sumingit ang mahaba nitong kamay papasok sa bintana, mabilis, parang kawit, diretso sa altar. Cooler, sigaw ni Jessa. Sabay silang humarang. Si Carlo itinulak ang krus sa pagitan ng kamay at cooler, hindi para magic, kundi para hadlangan. Kumalabog ang kahoy sa kuko. Leo, sigaw ni Marco, hinataw ang metal rod sa braso. Umalingaw ang tunog at nagbitaw ang kamay, pero kumapit ulit, mas madiin. Takot, bulong mula sa dilim, mas malapit sa mukha ni Anton. Huwag kang bibigay, pabulong ni Carlo. Hindi ako bibigay, sagot ni Anton, nanginginig, pero nakapako ang kamay niya sa hawakan. Kinuha ni Jessa ang natitirang watch at ibinuho sa rihas ng bintana, tapos sinindihan ng kandila. Umalab ulit ang apoy, maliit pero sapat para umatras ang kamay. Umungol ang nilalang sa labas, at ang mga taong may kandila, sabay-sabay lumapit, hindi pa isa-isa. Dito tayo, sigaw ng tanod. Huwag kayong maghiwa-hiwalay. Sa gitna, si Kuya Ray Tumeo, umiyak tapos sumigaw sa dilim. Tama na. Ako na lang. Huwag sila. Saglit na tumigil ang hangin.
Ray, sabi ni Marco, kung bubawi ka, tumabi ka sa amin. Lumapit si Kuya Ray, nanginginig, at tumayo sa tabi nila, harap sa dilim. Wala na akong itatago, bulong niya halos hindi marinig. Kahit mawalan ako ng lahat, basta matapos na. Basta hindi na bata ang susunod. Dito, sa harap ninyo, ngayon. Parang sabay-sabay na bumagsak ang bigat ng gabi nang tuluyang umetras ang hangin at humupa ang amoy ng abo. Hindi na bumalik ang kamay sa bintana. Hindi na umalingaw-ngaw ang bulong. Ang naiwan ay hingal ng baryo at iyak ng mga taong ngayon lang nakahinga ng buo. Sa gitna ng chapel, nakatayo pa rin silang apat, hawak ang cooler na parang sagrado. Sa paligid nila, nanginginig ang kandila pero hindi na namamatay. Wala na ba? Mahina ang tanong ni Anton, halos pabulong. Parang takot siyang sagutin ng dilim. Sangayon, sagot ni Marco, pagod ang boses pero buo. Sangayon, sa labas, nagtipon ang mga kapitbahay. May umiyak, may galit. May nakatitig lang kay Kuya Ray na parang hindi makapaniwala. Ray, totoo ba yon? Sigaw ng isang tanod. Nakipagdel ka? Hindi agad sumagot si Kuya Ray. Nakayuko siya, basang-basa ng pawis at luha. Akala ko kaya kong kontrolin, sagot niya sa wakas. Akala ko kaya kong piliin kung sino. Umalingaw-ngaw ang bulungan. Piliin, buhay ang pinag-uusapan. May mga bata, may matandang babae ang sumugod, sinampal siya. Anak ko yung una, sigaw nito. Hindi gumanti si Kuya Ray. Hindi siya umiwas. Tinanggap niya ang galit na parang iyon ang nararapat. Dalhin niyo siya sa hall, utos ng tanod, mas kalmado ng gayon. Hindi pwedeng dito mag-eskandalo. Dalawang lalaki ang umalale kay Kuya Ray palabas ng chapel. Hindi siya lumaban. Bago siya tuluyang may layo, tumingin siya kay Marco at sa grupo. Patawad, bulong niya. Hindi na sumagot si Jessa. Hindi takaya. Sa likod ng altar, biglang napaupo si Anton, napahawak sa braso. Are, singhap niya. Pre, ano? Tanong ni Carlo, lumuhod agad sa tabi niya. May hiwa ang braso niya, hindi malalim pero mahaba, parang nasapol ng kuko kanina sa gitna ng gulo. Kanina pa, to, sabi ni Anton, pilit ngumiti. Akala ko gasgas lang. Loko ka ba? Sigaw ni Jessa, nanginginig na naman ang kamay pero ngayon dahil sa adrenaline na nawawala. Bakit hindi mo sinabi? Busi kayo, sagot niya, mahina ang tawa. Ayokong umeksena. Pinisin ni Marco ang sugat, tiningnan kung gaano kalalim. Hindi malalim, sabi niya, pero kailangan linisin. May first aid sa tindahan, sabi ni Jessa. Dadalhin natin siya doon. Hindi ako mamamatay. Bero ni Anton, kahit maputla. Huwag ka nga, sagot ni Carlo, pero nakangiti na rin kahit may luha sa mata. Hindi ka pa nga nakakapagsimba araw-araw. Sa labas ng chapel, may ilang tao na ngayon ang tumitingin sa kanila ng iba. Hindi na parang mga batang naglalaro ng bayani. Hindi na parang praning. May respeto, may hiya, may pasasalamat. Salamat, sabi ng isang ina, yakap ang anak. Kung hindi kayo dumating, hindi na niya tinapos. Tumango lang si Jessa, agod na para magsalita. Sa gilid ng kalsada, may nakita si Marco na bakas ng abo, pero hindi na gumagalaw. Arang simpleng dumi na lang. Tinapakan niya ito, dinurog sa sapatos. Hindi pa tapos, bulong niya sa sarili. Pero hindi na kami pareho. Habang inaakay nila si Anton pabalik sa tindahan para gamutin ang sugat, may unang sinag na madaling araw na sumilip sa silangan. Mahina pa, pero sapat para ipaalala na may umaga pa rin pagkatapos ng gabi. Pre, sabi ni Carlo, tahimik habang naglalakad, buhay pa tayo. Sagot ni Marco. At hindi dahil sa isa lang. Tumingin siya sa kanila, isa-isa. Dahil sabay-sabay. Sa likod nila, patuloy ang ingay sa barangay hall. May mga tanong. May mga akusasyon, may mga kwentong magbabago ang tono simulang ngayon. Pero sa gitna ng lahat, may isang bagay na malinaw. Hindi na lihim ang ginawa ni Kuya Ray.
At hindi na sila basta-basta tatanggap ng takot bilang kapalit ng katahimikan. Pagsikat ng araw, iba ang itsura ng baryo. Pareho pa rin ang mga bahay na yero ang bubong. Pareho pa rin ang kalsadang may lubak at ang tindahang may nakasabit na sachet ng kap. Pero may nagbago sa tingin ng mga tao sa isa't isa. Hindi na lang sila nag-uusap tungkol sa aswang. Nag-uusap na sila tungkol sa kung paano umabot sa ganon. Sa harap ng barangay hall, may maliit na grupo na tahimik lang. Walang sigawan ngayon. Wala munang sisi. Ang naririnig ay mahihinang tanong. Bakit hindi natin napansin? Bakit hinayaan natin na matakot tayo ng hiwa-hiwalay? May isang matandang lalaki ang umiling. Mas madali kasing maniwala sa halimaw kaysa sa tao. Sabi niya, hindi galit, kundi pagod. Sa tindahan nila Jessa, habang nililinis niya ang sugat ni Anton, dumaan ang ilan sa mga kapitbahay para magpasalamat. Hindi engrande. Walang palakpakan. Isang tapik sa balikat. Isang tahimik na salamat. May isang babaeng deity laging may side comment kay Carlo tungkol sa kilos at pananalita niya. Ngayon ay nag-abot ng pandesal at nagsabing, "Pasensya ka na kung minsan, ha?" Hindi nag-lecture si Carlo. Ngumiti lang siya at tumango. May mga bagay na hindi kailangang talakayin sa mesa para maintindihan. Sa gilid, nakaupo si Marco. Tahimik, pinagmamasdan ang tricycle na may hiwang gulong. Akala ko deity, ag may masamang nangyayari, may isang malaking halimaw na dapat patayin, sabi niya. Pero minsan, mas maliit, mas tahimik, at mas malapit. Takot, sagot ni Jessa, hindi tumitingin sa kanya. Takot at hiya. Tumango si Marco. At pag hinayaan mong pamunuan ka ng takot, may iba nang magdidikta ng kapalit. Hindi nila kailangang banggitin si Kuya Ray para maintindihan ang punto. Alam ng lahat na mali ang ginawa niya. Pero alam din nilang hindi siya nagsimula bilang halimaw. Nagsimula siya bilang ama na takot mawalan. Nagsimula siya bilang taong naniwalang kaya niyang kontrolin ang dilim kung makikipag-usap siya rito. Sa huli, ang dilim ang kumontrol sa kanya. Hindi lahat ng kwento tungkol sa aswang talaga ang bida. Sabi ni Anton habang pinapahiran ng antiseptic ang braso niya. Minsan, may tao lang na hindi marunong humingi ng tulong. At minsan, dagdag ni Carlo, may komunidad na mas mabilis manghusga kaysa makinig. Tahimik sandali. Walang sermon. Walang nagtataas ng boses. Pero ramdam ang bigat ng katotohanan. Sa hapon na iyon, may meeting sa barangay. Hindi para pag-usapan ang multo, kundi para ayusin ang sistema ng pagdadala ng dugo. Mas malinaw na proseso. Mas maraming tao may alam sa ruta. Hindi na iisang tao lang ang may hawak ng impormasyon. Para walang makagamit, sabi ng tanod, may mga voluntaryong nagtaas ng kamay para tumulong sa paghatid. Hindi dahil astig, kundi dahil nakita nila ang epekto kapag ailan lang ang may tapang. Habang pinagmamasdan nila ang mga kapitbahay na nag-uusap, napansin ni Jessa ang isang batang naglalaro sa labas, tumatawa, walang takot sa araw. Para sa kanila, too. Sabi niya, hindi para sa kwento natin. Tumango si Marco. Kung may natutunan man ako, sabi niya, hindi natatapos ang laban sa isang gabi. Pero nagsisimula siya kapag tumigil tayong magturo at nagsimulang humawak. Sa huli, hindi nila sinabing wala ng aswang. Hindi nila sinabing wala ng dilim. Pero malinaw sa kanilang apat na ang pinakamabilis magwasak ng komunidad ay hindi pakpak o pangil, kundi paghihiwalay, bulungan, at takot na hindi hinaharap ng sabay-sabay. At kung may napatunayan man ang gabing iyon ay ito. Mas malakas ang liwanag kapag maraming may hawak at mas madaling talunin ang halimaw kapag hindi ka nag-iisa. At doon nagtatapos ang gabing muntik ng lumamon sa isang baryo. Hindi dahil sa pangil o pakpak, kundi dahil sa takot na muntik na maghiwa-hiwalay sa kanila. Pero pinili nilang maghawak. Pinili nilang hindi ibigay ang dugo. At higit sa lahat, tinili nilang huwag isuko ang isa't isa. Mga kagabi, kung may isang bagay tayong baunin sa kwentong ito, hindi lang siya tungkol sa aswang o sa dilim ng bundok. Tungkol siya sa kung paano tayo pumipili kapag natatakot.
Kung kakapit ba tayo sa isa't isa, o bibitaw. Kung umabot ka hanggang dito, salamat sa pakikinig. Alam kong mahaba ang biyehe natin ngayong gabi. Kung naramdaman mo ang kaba, ang bigat, at ang ginhawang sabay-sabay nilang nahanap sa dulo, mag-iwan ka ng kahit isang kandila emoji sa comments para alam kung sabay tayong nagbante hanggang umaga. At kung may alam kang lugar na may sariling kwento ng dilim at lihim, pwede mong i-share. Baka sa susunod na gabi, doon naman tayo maglakbay. Dahil tandaan mo, kagabi hindi lahat ng anino, halimaw. Pero hindi rin lahat ng halimaw, anino. Magpahinga ka muna. Pero huwag masyadong kampante. Kita-kits tayo sa susunod na kwento.